Ito ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong natitirang objectivity. Mike Defensor, nagbida-bida sa House Show na Blue Ribbon Committee hearing. Netizens, tinawag siyang bagong Senate President. Palakpakan! Pautot na Blue Ribbon Committee hearing, nag-ala draw sa raffle. Ano naman kayang premyo? Jimmy Bondok, best friend ni Lovely, nag-post ng makabagbag damnaming mensahe para kay Lovely. Anak, ano naman ito? Ewan ko sa iyo, Jimmy. Auntie Claire, pinapili kung lights on o lights off. Ano naman kaya ang kanyang sagot? Aba, anything goes At 18 ex-Marines daw, dedepensahan ng AI analyst na si Jean Pu. Ito na naman siya. Luzon at Visayas, bardagulan ng mga balita. Ako po, si Ronald Llamas. Og sa mga igsuon nato sa Mindanao, ako si Lovely Granada. At ito ang Mike Defensor, Blue Ribbon Show! Also with Ronald Llamas. Congratulations sa ating bagong Senate President, si Mike Defensor. Palakpakan, mga ka-DDS! Wala na bang iba? Kumalat kasi sa Facebook ang poster na ito ni dating Congressman Mike Defensor. Yan ay matapos niyang i-anunsyo online ang gawa-gawang Blue Ribbon Committee hearing sa isang events place sa EDSA. Paano yan naging Blue Ribbon Committee meeting kung wala sa Senado? Sa mismong araw ng House Show na BRC hearing, nagkagulo pa. Hindi daw kasi pinapasok ang ilang resource persons na nag-uumapaw sa kredibilidad kasama sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, nakaka-bail lang sa kanyang kasong cyber libel, at maging si ang ate ni Lovely na si Senadora Amy Marcos. Nag-iisang senador na dumalo. Kawawa naman sila, pinagkanulo nung kanilang mga senador na nagtawag sa kanila. Ano ba yan? Samantala, as of our recording, nanumpa na bilang Senate President si Senador Win Gatchalian. Congratulations! Palakpakan naman dyan! Lahat ng 13 senador na present sa session, bumoto para kay Gatchalian. Meron bang alinlangan? Wala naman, di ba? O, ang hindi lang present ay ang 3 fur babies ni Gatchalian na sina Paprika, Cordell, at Pearl. Ano yon? Ano yung blue ribbon? Baka red ribbon yon. Pwede. Oo. Baka, Pasensya na po sa red ribbon. oo. Kaya, biro mo, binoykot mismo nung mga sponsor nila. Anyari. Oo nga, anyari doon. Di ba? Akala ko pa naman walang laglagan. Akala ko pa naman Walang iwanan. Walang iwanan. O, di ba? Oo. May pahilak-hilak pa sila dito katong nakulong si Kuan. Isa ganito si... Nakulong si Jinggoy. Si Jinggoy. Si Jinggoy nakulong. Pero nilang hilak kay walang iwanan lagi daw. Oo nga. O ngayon, saan na kahit di yung ko walang naintindihan, iwanan? oo, wala ako na oo. Sana yung walang iwanan nyo ngayon. Oo nga. Iniwan nyo yung ate ko. Paano ba yan? Hala! Ba't wala sila dito? Paano kaya ano yung ginagawa nila ngayon? Itong araw na to? Nanonood? Kumakain ng mga... anong in-order si Jinggoy noon? I don't know. Paano ba in-order? Nung nagkakagulo sa Senado, di ba? Ano kaya ang pakiramdam nila ngayon? Di ba? Or magsishift sila sa pagiging presidente at President pro tempore ng online selling, di ba? O baka yun, kaya nilang gawin ngayon. Oo. Pero, Sec Ronald, former Sec Ronald, itay na lang. Yan. Baka maraming magreklamo. Itay, anong rason nila? Bakit nila tinawag itong Blue Ribbon Committee hearing? Wala naman sa Senado. Kaya nga nung nabanggit ninyo. Well, affirmation yan na sila pa rin ang tunay. Di ba nagsampa pa nga sila ng kaso sa Supreme Court
para dun sa June 3, tawag nila fake assembly, fake na pagkaroon ng majority. Pero habang tinanggap na ni Alan Peter na hindi na nga siya ang Senate President, hindi naman niya inatras yung final niya sa Supreme Court. So ano ba talaga ate? Yeah. Ano ba talaga kuya? No? Ano ba talaga? Kuya. Ano ba talaga gusto niya? Diba? So ikaw, anong tingin mo? I don't know. I'm not sure. Actually, yung utak ko ngayon, parang wala sa loop ng national issues. Oo nga. Naiwan pa sa Mindanao. Kagagaling mo lang sa Jensen, di ba? Yes, fresh from airport, tumungo tayo dito. Lumipad ang ating team para makapag-shoot ng The Lovely Show. Pero mas ko naman, mas productive naman yung ginawa mo ron. Kesa sa mga senador dyan, di ba? Na nagpapanggap na inatake ang Senado, na nag-i-invoke ng independence ng Senado, no? At nag-i-invoke ng kung ano-ano mga scriptures. Ito, konkreto ginawa mo. Yes. Nagdala ka ng relief. Nakiisa ka sa kanila. Naramdaman mo yung kanilang mga sugat sa sarili mong balat. Unlike So yung mga yan. Itong pagsampa nila ng kaso sa Supreme Court, ano to, suntok sa buwan? Kasi alam nila I know na alam nila sa sarili nila na talagang valid yung quorum. Well, siguro na-provoke sila dahil binabanatan sila eh. Ang dami yung satsat. Di magsampa kayo ng kaso. Ang dami yung sinasabi na hindi totoo. Itong majority ni Win Gatchalian. Tapos hindi naman kayo nagsasampa ng kaso, puro lang kayo online selling. Siguro medyo tinamaan din sila. So, diba? suntok sa buwan, suntok sa half moon. Ayan. Siguro kahit ganyan sila kakapal ang mga muka, medyo affected din sila. Akala ko sobrang kapal na nila. Talo pa nila Tupperware eh. Hindi mo alam yung Tupperware. Alam ko yan. Alam ko yan. Inabutan ko. Favorite yan ng nanay ko. Hindi na pala kailangan pang manalo ni Kuya Will para magmukhang game show ang Senado. Parang naging eksena sa raffle ang atake ng Peking Blue Ribbon Committee hearing. Nangyari yan habang pinapangalanan ang iba pang personalidad na umano'y nakatanggap ng maleta. Kasamang dumalo rito ang 18 uplok ng mga ex-Marines daw. Ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Arnold Clavio po yun. Oh, Arnold Clavio raw ha. Malinaw ha. Para malinaw. Magpa-raffle din tayo dito. Buti na lang hindi tayo natawag, no? Malapit na. Oo. Pag lalo mo pa silang ininis, di ba pinangalanan ka na ni Alan? Piko na yun sa'yo eh. Lagi ako pinapangalanan. Oo. Siya naman, magiging obsessed siya sa akin. Wala siyang panalo ron. Para akong masamang bangungot, di ba? Oo, pa-raffle din tayo dito para sa ang nanalo ng katangahan. Number 1. Kaugukan. No? Number 1. Oo. Hoy! Oh. PhD sa stupidity. Sino? No, di ba? Sino? Doctorate sa pagiging kawatan, no? Sino ba yan, no? Sige, basahin na natin. Uy! Bachelor of Arts. Kawatano! Yan. Bachelor of Arts sa kawalanghyan, di ba? At syempre, may sideline sa online selling. Uy, pero mabuhay ang mga legit na online sellers natin. Uy, talagang naghahanap buhay na maayos yan. Yes. Hindi katulad ng mga ibang senador, di ba? Biglang susulpot na lang pag gustong maging Senate President. Yung pala, pinakamaraming absent. Talo pa siya ni Supremo. Dito, Lapid. Oo. Kahit na wala ng credibility itong mga 18 ex-Marines na mga uplok, bakit patuloy pa rin sila sa show nila? I mean, what makes them so confident? Sinusubukan nilang i-weaponize sila dito sa gusto nilang ma-provoke ng mga militar para sa kanilang destabilization plan. Diba?
Parang ang problema, hindi naman sila natuloy. Dahil wala namang takers. Wala namang takers. At saka, hindi naman natin sinasabi na lahat ng sinasabi nitong mga Marines ay hindi totoo. Pero dahil sobrang hinalo-halo na nila ng mga kasinungalingan, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Kaya, yung buong testimony nila, gumuho. Laging tinatawag yan ng mga abogado natin na falsus in uno, falsus in omnibus. Hindi falsis, ha? Falsis. Hindi falsis, ha? Kawawa naman yung kasama natin. Congratulations nga pala kay Attorney Jess Falsis. At least, di ba, nagkaroon siya ng rason para manawagan sa Supreme Court na gawing patas, di ba? Yes. At dapat itrato niya yan, parang medalya. Yes. Di ba? Oo, sa dami ng kanyang mga sinabi, yan pa yung kinaso sa kanya. Exactly. Di ba? Kung bawal naman pala mag-pu. O, di ba? Bakit yung former president at saka yung ating current vice president, Supreme Court? Oo, bakit sila hindi nyo ginagalaw? Di ba? Buti na lang, hindi ako abogado. Kung hindi, nauna pa ako kay Falsis. Tingin mo, anak. Marami pang pang-asar na balita na walang kwenta sa pagbabalik ng The Lovely Show. By the way, also with Ronald Llamas. You're listening to The Lovely Show Radio at ang kantang ito ay dedicated to Attorney Jimmy Bondok. Ready ka na ba? Mag-duet tayo, okay? Wow! Wow! Oh! Babanata ka na naman ng mga DDS fans mo yan. Pati karaoke, niririg mo. Ano ka ba? Dayaan to. Diba? Ano ba yan? Hindi na ito normal. Lalo na, it takes one to know one. Mga mandaraya. Yes. Nagbabalik ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. Parang, anak, feel mo yung kanta ni Attorney Jimmy Bondok, Of course. Nag-usap na ba kayo? Actually, may nagtanong sa akin na gusto ko ba daw siyang kausapin. Pero, well, sabi niya ayaw niya daw. Pero yung love letter niya sa'yo, haba. In fairness, ha? So, in the name of being fair, I will read your statement. Yung statement yun, love letter. Lovely Granada will never amount to anything meaningful, especially her soul. Grabe, kaluluwa. She will either become a very famous social media scumbag or forgotten and poor when her bosses realize she's worth nothing. Wow. Ugly. 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 Ang daming ugly. Ba yan? Alam mo yun, ilan? 10 o 1 dosena? Actually, binilang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Ikaw ba niya-refer niya o yung tatay mo? Baka pareho tayo. Kasi Lovely Granada una dito, naglagay siya ng she, tapos sa second paragraph, naging they. So baka tayo to. Yan ang problema rito eh. Pati yung tatay mo nadadamay, nananahimik ako dyan eh. No? Puring-puri ako dyan kay Jimmy Bondok eh. Oh, actually. Biro mo alam niya kung ano yung kanino ibibigay ang warrant. Let me be the one to serve the warrant on Yan. Bato de la Rosa. Yeah.
Naku, maglalabas na naman ng bagong love letter yan. Oo, biruin mo sa one phrase, no, sa one-liner phrase ko na binanggit ko si Attorney Jimmy Bondoc, na-hurt ang kanyang feelings at naglabas ng 17 paragraph Grabe. love letter. Thank you! Ano yan? Epic poem? No? Oo nga. Oo, haba. Actually, sabi niya, basta marami siyang nabanggit. Ugly, worthless, scumbag, troll, at puro daw ako ng hate. Kalit. Pero yung ano, grabe ka. pero yung 17 paragraphs niya, parang siya yata ang nag-uumapaw sa galit at hate. Ano yung pinaka naapektuhan ka sa mga papuri na sa'yo? Ha? Well, parang, gaya nga ng sabi niyo, tinaas niya naman ang aking self-esteem. Akala ko ba worthless ako, pero naghanda siya ng 17 paragraphs. Grabe, no? Oo, diba? Parang, Oo. Parang si Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, di ba? Pag binabanatan ako, tumataas yung aking self-esteem. oo nga. Oo, Akala okay. ko ba nobody tayo? Bakit I don't know, how much time did he spend on writing that? Siguro, napakarami editing nun, ha? Di ba? Ano, hindi niya alam kung kanino isa-serve ang warrant, eh. Ayun. So, kay Attorney Jimmy Bo, and actually, naalala ko, prior to this, I think that was a week ago, at tape yun eh, may interview ako with DJ Chacha. Tinanong niya sa akin, sino daw sa mga DDS ang, I can have a conversation with. Ang sinagot ko, sa tingin ko si Attorney Jimmy Bondoc. Kasi, pinuri ko pa siya doon kasi feeling ko naman sa mga banat niya, napaka-respectful niya. Kasi nga nakita ko, na-observe ko, respectful naman yung conversations niya with Attorney Reyes Del Rosario. Nakalimutan pa apelyido. Attorney Reyes. Hello. Bisdak po na. Oo, actually naamigi plano nga magbuhat-buhat mi og mga Eklabush na bisdak. The bisdak. Naunawa ako, Eklabush. Eklabush. Kay Eklabush ba si Attorney? So, pero ayun. at least purihin mo naman siya. Yes. Marunong siyang mamili ng kaaway. Mm. Sabi nga ni Nietzsche, choose an enemy that will honor you. So, Uh-uh. ino-honor mo siya. Thank you. No, di ba? I really appreciate you, Attorney Jimmy Bondoc. Yes. Good luck, ha? Sa paghawak mo sa kaso ni Oo. Bato de la Rosa. Oo. Awa naman si Bato. Yeah. Di marunong pumili ng abogado. Isa-serve niya na yung warrant. Trending na naman si Auntie Claire. Hi, Auntie Claire. Yan ay matapos niyang sumalang sa Fast Talk ng TV host na si Boy Abunda. Si Tito Boy. Tito Boy! Tanong ni Tito Boy, lights on o lights off? Sagot ni Auntie Claire, whatever. Wow! Adventurous pala ito. Anything goes si Auntie Claire. Kala ko pa naman conservative siya sa kanyang mga damit. Uy, wala yan sa pananamit. Kanya, Ang conservative. my bad. At nang tanungin kung sex o chocolate, sagot ni Auntie Claire, hindi daw siya mahilig sa tsokolate. Wow! Alam niyo na. Napaka-wild naman ni Auntie Claire. Mahilig ka ba sa tsokolate? Hindi rin. Ayaw ko nang tanungin yung isa. Isa siya sa mga inilistang testigo ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment Senate trial. Batayan sa pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court. Let's welcome former Senator Antonio Trillanes IV. Sentry! Sentry, yun ba yung yung station sa Marquis? Ken, Hello po. Nice mukhang to mahal na meet mahal you ka po. ni Sarah. Talagang kinuha ka sa testigo nila. Gano'n? Oo. Oh, hindi yan. Sa Ganon. pinail nila sa Senado, ikaw yung kanilang pangunahing testigo. Ayos. Baka naman nagkaayusan na kayo. Baka nakatanggap po kayo ng maleta ni Sarah. Oo, sana all. Sana all. Oo. Pero bakit gagawin yung testigo? Anong meron? Yun ba yung sinabit nila? Or parang kinokol lang nila yung Siguro, baka all of laba. Baka reverse yung psychology. lamang ng isip ni Vice President ikaw lagi sa pagtulog at sa pagising. Gusto nilang ma-exercise ka sa kanilang kamalayan. No-obsess Kaya inuna ka na.
Ganun ang obsession eh. Alam mo ba? Century is living rent-free in their heads. Yes. Yun. Parang kay Kwan din. Kay Alan Peter. So pag-uusapan po natin yung upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pong mga paghahanda ang ginagawa nila? Actually, yung mga lawyers, ano na sila, no? Nagre-rehearse na yan sila para nga for the trial itself. Pero ako kasi, meron pa rin akong pakiramdam na may gagawin pa silang mga interventions para susubukan nilang hindi matuloy yung trial. Kaya ano lang yan, these are destabilization moves. Efforts. Sen, anong pakiramdam mo? Dahil karamihan sa mga sinasabi mo dati na para kang voice in the wilderness, no? The boy who cried wolf. Eh ngayon nagkakatotoo na. Yung mga bank accounts, no? Yung ICC. No? ICC, yung kay Deputy Ombudsman Karandang, no? So marami yan nangyayari na ngayon, no? Anong pakiramdam mo? Validated ka ba? Masaya ka ba? Malungkot ka na yung mga prediction mo nagkatotoo? Yun ang problema sa mga doomsayers eh. Yeah. Pag nagkatotoo yung kanilang mga prediction. But, well, personally, siyempre, you feel good na marami nang nakakakita ng mga dati natin sinasabi. Pero we're still in the moment eh. Hindi dito pa tayo sa bakbakan ika nga. Kaya it's too early to celebrate. Kailangan lang matapos natin yung digmaan bago tayo makahinga-hinga ng konti. So anong tingin mo, Sen? Katulad ng sinabi ni Winston Churchill, is this the end of the beginning or the beginning of the end? I think it's it's the beginning of the end ng Duterte Duterte era, no? Kasi ano pa rin yan eh. Pagka hindi ito natuldukan with finality, pwedeng mag-resurrect yan eh. At kaya sana ma-follow through natin. Resurrect na parang zombie. Nangangamoy na pero nangangagat pa rin. Oo. Kasi mga bata pa eh. Mga bata pa sila eh. They prey on the brains though. So, yung mga supporters, ayoko na mag-tell. Naubos ka yung brains ko sa kakabanat eh. Hindi ko alam kasi. So people are saying, especially the Duterte supporters, sabi nila na itong impeachment trial daw na pine-prepare, this whole impeachment case ay para daw, ay dahil takot na takot daw ang mga tao na mapapanagot sila pag si VP Sara ang naging presidente. At takot na takot daw dahil sa 2028, si Sara daw malamang ang manalo sa eleksyon. I think ano yan eh, dalawang puntos yan. Una, yung accountability. Dito kasi yung sistema natin, regardless kung popular ka o hindi ka popular, pagka meron kang ginawang krimen, mananagot ka. So kaya yan may mga mekanismo. Ina-avail lang natin yung mekanismo na yun. Hindi naman pwedeng natuklasan yung mga milyon, bilyon na ninakaw tapos common sasabihin, politika yan, hindi na natin gagamitin. Hindi, kailangan natin gamitin yung accountability mechanism na yun, which is through impeachment. Doon naman sa kabilang punto, tama, no? Talagang nakakatakot yung Sara Duterte presidency. But for an entirely different reason. Sila, sabi nila dahil natatakot dahil babalikan kami o kung sino man. Ako natatakot in the sense na gigibain niya yung ating demokrasya. Kaya at maraming papatayin itong mga taong to kasi mga violenteng pamilya ito. Unprecedented ito eh. Ngayon ka lang nakasuhan isang Pilipino at isang Asyano sa International Criminal Court for crimes against humanity. Wow, at isa sa mga nanguna niyan. Proud ka? Oo, syempre. At isa sa mga nanguna niyan, tahimik, na sinubaybayan at saka nagsampa ng mga communication sa ICC, si Senator Trillanes. Pero minsan, Senator, ang mga banat nila ay
sa mga katulad nyo ay, bakit ito lamang si Sara ang inyong binabanatan? Paano yung mga ibang mga magnanakaw? Exactly. Ibang mga mamamatay tao? Mhm. Ibang mga plunderers? Mhm. No? Ang sagot ko po dyan, dahil sabi ko nga natapos ang termino ko 2019. Habang senador ako, I had access to information, mga Mhm. dokumento. Kaya pagka meron akong allegation, talagang kaya ko tindigan ng mga kaso kasi Mhm. kompleto ebidensya. Pero nung natapos na yung aking termino, wala na akong access dun sa mga dokumento na yon. Kaya itong mga bagong flood control issues na ito, Mhm. hindi na ako privy dito. But I'm not stopping anybody from pursuing those investigations. In fact, sinusuportahan natin yan kasi similar advocacy. Ganun lang po naman yung explanation doon. Mhm. May masters po kayo in accountability, major in Duterte. Ano ba na narinig ko na? Doctorate. Oh, Hindi major, ha? Oo nga Hindi pala. I major, forgot that. oo. Oo, tayo, kwan lang eh. Oo, kasi Bachelor of Arts lang tayo eh. Kasi talagang para yung mga tao, parang nakafocus kay Duterte. Pero I really think na yung mga, may mga bagay talaga na binibigyan ng focus, ano. Mm. Kasi pag, when you have your eyes on everything, wala kang focus. So, Siguro si Sentry naniniwala kay Clint Eastwood. mhm. Sabi kasi ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Right. At syempre, hindi mo naman kayang labanan lahat. Mhm. Yeah. So, Exactly. mag-focus ka kung sino ba yung pinakamalaki na Exactly. halimaw. Kung baka sa amin ng mga bata kami sa Rumble, tapos konti lang kayo, marami sila, ang Mhm. uunahin mo yung leader. Oo. No? Mhm. Akala ko yung mga payat na mga maliliit ang Hindi, yung yung tamang mga pinuno. leader talaga. Pag pinabagsak mo yung pinuno, takbuhan Yun na na yung yan. iba dyan. Pwede mo nang habulin later. So, ito naman yung ano ko, ang punto ko naman doon. Kasi itong Duterte family, Mhm. hindi sila basta-bastang mga political, ano ba to, Mhm. demons or Mm. evil na, yung usual na politiko na pagka ano na, okay na yan, wala na yan. Ito hindi. Mhm. Kasi ano sila eh, kumbaga nagkalat sila ng virus sa Right. lipunan, sa mga Mhm. institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak eh. Mhm. Kaya kailangan yung, kumbaga, eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito, parang yung parang Baked. half-baked or hindi ka full-time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Sabi nga ni Senator, no, hindi lang ito isang crime. Yes. Hindi lang to crimes against humanity Mhm. na sobrang tindi, the Mhm. first Asians para Mhm. makasuhan. Pandi nito, plunder. Huwag natin Yes. kalimutan. Pandemic, Mhm. ninanakawan ng kaba ng bayan. Mhm. No? Alam natin, magnanakaw ang mga maraming politiko, pero during a pandemic, Yes. no, parmali, etc., Mhm. vaccine, Mhm. no, mga gamot, Mhm. at ikatlo, first time since World War II, ini-invade tayo ng isang superpower sa ating Yeah. teritoryo. Exactly. Tapos, meron tayo mga leader ng mga traidor, Mhm. mga senador, Mhm. mga taksil, Mhm. mga Manchurian candidates. So, Right. tatlong mahalagang krimen yan, ha? Mhm. Isang pamilya, no? Mhm. Isang grupo. At may mga sanga-sanga pa yan underneath. Right. Yung sinasabi ni Sec Ronald ng mga senador, tignan mo kung sinong naglagay niyan dyan. Is Right. also the Duterte family. Exactly. Tapos meron pa itong mga, yung mga Chinese nationals na binigyan ng ng mga birth certificates na Yes. ginawang Pilipino. Libo-libo yan, ha? Oo, Exactly. daang libo, Mm. umabot. Ano yan? Kanila ring sindikato yan. Kasama na dyan yung pastillas scam nun, di ba? Mm. Oo. Alice yes. Goho. Oo. Alice Goho. Ikaw nga, Pastillas. Lovely, hindi ko sigurado dahil yung itsura mo. Joke. Hindi Oo tayo nga. racist, ha? Hindi tayo racist. Lalaban-laban sa West Philippines. Bisaya si Oo. Lovely. Actually, Oh, nakakatanggap ako ng Pero yung ganyang baba niya comments. medyo foreign. Huwag mo ang inaano si Ivy. Meron siyang kamukha eh. No? Oo. May mga comments nga ako natatanggap na wala daw akong karapatang ipaglaban ng West Philippine Sea kasi mukha daw ako inchik. Mga walang kwentang comments. Sen, kasama yan doon sa convoy, ha? Sa West Oo. Philippines Sea, ha? Yeah. Sumakay ng jet ski rin yan, ha? Ala, hindi, Oo. pumatong lang. Oo.
Sayang gasolina eh. Oo, dahil si Digong dati pa nagje-jet ski, wala namang napaandar. Right. Buti ka pa, at least nakasakay ka sa jet ski. Oo. Sa Yung sa kanya, Pag-asa it's a at Sandy Cay. Pero Sentry, let's say na-impeach natin or na-convict si VP Sara. May papalit naman sa Rage Coalition. Parang piniprepare nila si Baste. Baste. Plan B. Baste. Yeah. Oo. Si Barbie, Yeah. Baste. Yun daw ang i-field nila as an alternative. But I think yun na muna, no? Kumbaga, we will deal with these things as they come. So ito muna yung nasa harap natin. So let's deal with the monster in front of us, ika nga. Then kung sino man yung susunod, then we should adjust and adapt kung ano yung magiging ano. But politically, I think hindi sila refined yung mga anak politically. Ano yan parang hinog sa pilit, 'di ba? Kasi si Digong kahit Nakalburo. ilang dekada siya sa Davao, nung nalagay siya sa national hindi pa nga refined Pero itong mga ito pinili talaga. Pagka pumasok na ng medyo hustong edad, sige, sapak na agad. Tapos doon sila sa kingdom nila na hindi sila ganong nasasubject sa scrutiny. Kaya pagdating sa national, hindi sila magaling no mag-articulate no ideas nila. Kaya sana naman that should matter. Kung ipalit itong si Baste, hindi ganun ang impact niyan compared kay Digong. Actually, kinokopya niya na nga si Rodrigo Duterte Dati kasi, ano siya magsalita, konyo-konyo and soft. Pero recently yung mga mga press releases niya, Gayang-gaya. Gayang-gaya. Gaya na niya. Ibang-iba. By design. Oo. So, At yung mga followers niya, sinasabi, ito ang Digong 2.0. Hindi si Sara. Pero walang sense of humor no. Oo. Di ba? Kaya yung Sangano side, kuhang-kuha. Pero nagasgas na kasi yun Wala nang novelty. When Digong came out for the first time sa national scene, Novelty. Yeah. parang, okay yan Iba Pero, to nagasgas na yun Tapos Yes. nakita ng mga kababayan natin na yung violence na yan in their language nagtatranslate sa policies. Kaya yun. At nakasama ng gusto sa ating mga institusyon, sa ating Exactly. bansa. Imagine, siguro yun ang elephant in the room. Imaginein mo, nung height ni Digong, 93% ang kanyang approval rating. Ibig sabihin, ngayon lang uli, nakakagising yung mga tao dyan sa bangungot na yan. Na mismo sila naniwala. Diba? Mismo sila. Kaya nga sabi ko kanina, parang boys in the wilderness. Si Senator Trillanes. No? Kakaunti lang kami nun. Yeah. And kaya nga kailangan to sustained. Kasi nakita natin yung kung gaano kalawak yung naapektuhan nila. And isa dyan, palagay ko yung sa social media. No? Part na yun, yung sa Facebook, di ba, yung fake news phenomenon, dito rin nagsimula sa Pilipinas. At na-master nila yon. Kaya nga yung mga Duterte supporters, hanggang ngayon, yung kanilang algorithm, yung pumapasok, yung propaganda pa rin ng mga Duterte. Kaya mahirap mamulat. Kaya nga si Alan Peter doon ang focus niya, online selling. No? Bumili ka ba ng mga produkto Hindi, niya? ang papangit produkto niya. Saka mabubudol ka talaga ron. Pag bumili ka doon, mabubudol ka talaga. Oo, ikaw pa naman, religious ka. Umuhugot yung scriptures, di ba? Believe ka? Ay, hindi ako religious, no? Well, pag-usapan po natin yung maleta ng mga 18 na oploks. Nakatanggap daw po kayo. Alam mo, ito na nga, no? We're keeping track. Kasi bawat labas nila, bagong version. Bawat labas, bagong version. So, every time, sabi ko nga, we will be filing cases against them. Kasi tinitingnan ko anong objective nila, bakit nila kailangan ipasok yung ICC. Kasi mukhang gagamitin ito sa trial ni Digong sa The Hague. Kaya questionin nung defense lawyer, sasabihin na, dapat i-dismiss to kasi compromise siyang mga testigo na yan, lahat yan. Kasi sabi nung 18 bodyguards, binayaran daw yan. I think they will assert that at some point. Yun ang
Yan ang kutob ko rito. Kaya palaging ginagano. And also, binibenta nila sa domestic market nila dito sa supporters nila dito na yung ICC na yan, wala naman yan kung hindi binayaran. Parang gano'n. May maniniwala talaga sa supporters niya if they keep on repeating that lie. Pero ito, Sentry, latest lang ito sa mga bati ko sa iyo. Halimbawa, nung tumatakbo ka bilang mayor ng Caloocan, may lumabas na balita na pinangatawanan mo rin na may nagpapaabot sa iyo ng bayad para ikaw ay umatras. Diba? Tapos, nung nagsampa ka ng kaso laban sa isang senador, ng plunder, parmali yata yan, sa ombudsman, meron ka rin nabanggit na may lumapit sa iyo, nag-offer ng blank check no, para makipag-ayos. No? Tapos ngayon naman, ay dinidikit ka sa mga maleta. No? So, parang may doctorate ka na rin sa ganito. No? And even earlier, inakusahan din akong binenta ko yung Scarborough sa China. Kumbaga, yes. Actually. marami na. Meron din akong foreign bank accounts na eventually inamin mismo na inimbento. Pati nga daw kubyerto sa sa Oakwood ininakaw ko dan. Kumbaga talagang kailangan nilang ganunin, sirain yung messenger para hoping maapektuhan yung message. Kaya nga, kailangan ito, sinasalubong, hindi ito pwedeng isang tabi lang. Actually, we've seen the pattern. Maglalabas ng kung ano-anong kasinungalingan. At kahit na mapatunayan na mali, walang katotohanan, wala, pinaninindigan pa rin nila. Oo. Parang walang accountability. Hindi nyo man lang singilin yung iniidolo nyo, ba't siya nagsinungaling? Kasi yun, open admission yun. Pero, pagka kasi umabot ka na sa level ng cult followership, hindi na yan ginogloss over mo yan pinangahawakan mo pa rin yung mga gusto mong panghawakan. Kasi nga, sinasamba mo na sila. Parang gano'n. In all transparency, guilty ako niyan. Oh. Oo. Yung una kong biyahe sa abroad, nakita ko yung kubyertos, medyo solid Kumpara doon sa mga kubyertos ko, maninipis Kaya medyo binulsa ko ng konti. Parang wala naman yata ang krimen doon. Wala ba? Ikaw nasubukan mo ba yung mga kubyertos sa aeroplano? Makakapal, di ba? Sa aeroplano. Parang hindi ko naman fetish yan. Nakakalo. Sa akin pa yun. Pag hiningi nila, sasoli ko. Guard pa kay ano nga na Ayun. On a personal note naman, Sentry, dahil masyado ka naging iconic dito sa mga defining moments ng ating recent history. Wala ka bang balak na i-gamitin yung value added na yan para sa mga iyong political ambitions? Meron ka bang political ambitions? So start with. Ang ko nga, kumbaga I have considered the fact na parang hanggang dito na lang ako. Parang if I'm going to be influential, I will try to use that influence to throw support sa deserving candidates. Not being a candidate myself kasi nga marami kong limitations as a candidate. Yung funding, isa na yan. Tapos, pagkakandidato ka, restrained ka Hindi ka gaya pag ganito, ayan, si Sec Ronald, fire away ka lang Wala kang, kailangan iintindihin na baka ma-offend ito, gano'n. So, I think I'm more effective this way. Bakit naman hanggang dito ko na lang, Sentry? Mas matanda ka lang sa akin ng 2 taon. Kahit wala na po kayo. Medyo you have your whole life ahead of you, di ba? Parang sinasabi mo na rin sa akin, tigil na ako. Pareha lang naman tayong suicide bomber. Zero-sum game. At napaisip tuloy ako. Pero Sentry, kahit wala ka na sa political scene, how do you want people to remember you? How do you want people to remember Senator Sonny Trillanes IV? Personally kasi, ang pananaw ko dyan, if you're doing things just to be remembered, then you're falling into that vanity trap Kaya dapat walang ganong consideration. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. So, yun siguro, di ba? Later on, bahala na yung mga historians to write about that.
Hindi mo pinaplano. Hindi mo Oo. pinaplano yan. Naalala ko yung kantang alam ko, yung Hmm. Let me love and not be requited. Let me okay. serve and not be rewarded. Ang ganda Ano ba yan? nun. Oo nga, generosity. Pang ano yata yun? It's mga a- religious, ano Oh ba yan? yes, it's a song. religious song. Pero parang, Oo. nakikita ko siya sa person niyo po. Ang naalala ko kasi si Al Pacino sa The Devil's Advocate, sabi niya, vanity, my favorite sin. Oh. Yan. So, Kaya makikita mo yung mga nagpapanggap na mga leader ng Senado, di ba? Very vain. Mhm. No? Talagang sila yung sentro ng mundo. Mhm. Tapos nag-i-invoke ng scriptures, Mhm. no? Ginagamit yung salita ng Panginoon. Right. Yan yung mga false prophets. Mhm. Yan yung mga kaalyado ni Satanas. O nga pala, Sentry, dito sa latest drama sa Senado, tinawag kang sheriff dahil may dala ka raw na warrant of arrest. No? Para kang vigilante raw. No? Yeah. Ano bang masasabi mo ron? No? Talaga ba sheriff ka? yun na nga. Sino yan? Ano? Sino yan? Sino yan? Batoy Sino mo yan? ba yan? Sige, salamat sa inyo. Habulin ko lang. Oh, Okay. Warrant of arrest niyo po. yung warrant. Yung warrant. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo na naman ng analyst sa kabilang panig. Eto na ang ating resident analyst. Oh, iba pala yun. Analyst. AI analyst. Anak ha? Walang isa. Walang iba kundi si Jin Pu. Wala na bang iba? Pasok. Wala na bang iba? Yan na lang lagi. Shukran, Ronald and Lovely, at sa lahat na mga nagpapanggap na walang nakikitang problema. Why are you so damn mad kapag pinag-uusapan ang 18 ex-Marines na nakaupo sa mga flood control project? It is because the questions are valid. Hindi ba ang lagi ninyong sinasabi? Transparency, accountability, good governance. Bakit ngayon, kapag may nagtatanong, biglang bawal na? My fellow citizens, the people are only asking one question. Paano nangyari na napakaraming retired o ex-military personnel ang napunta sa mga posisyong may kinalaman sa bilyong-bilyong flood control projects? Coincidence ba yan? O may dapat ipaliwanag? At bago kayo magalit, hindi ito pag-atake sa mga Marine? Malinaw tayo. Many Marines serve with honor and deserve our respect. Pero kapag usapan ay pondo ng bayan, walang sino mang dapat exempted sa tanong. Kahit sino pa yan. What's even more ironic when flooding hits, they say, unprecedented, climate change, natural disaster. Pero taon-taon na lang. At taon-taon din, bilyong-bilyong piso ang nakalaan sa flood control. So the public has every right to ask, saan napunta ang pera? Ano ang nagawa? At bakit parang pareho pa rin ang resulta? My fellow citizens, ang pagtatanong ay hindi krimen. Demanding accountability is not destabilization. And seeking transparency does not make someone an enemy of the government. Kung maayos ang lahat, edi mas madaling sagutin ang mga tanong. Pero kapag tanong pa lang, galit na agad ang reaksyon, well, bahala na kayong humusga. Up to you. Back to you, Ronald and Lovely. Alam mo, hindi naman tayo tutol sa mga pinagsasabi Aha. ni AI, political analyst, Jean Pupu. Pu ba yun? Pupu. Oo. Ang sinasabi lang naman natin, sana mas inayos pa yung testimonya. Exactly. Diba? Sana yung original na lang, no, ang inayos, kesa yung meron pang dagdag bawas. Tingod. Lalo na dun sa mga senador na pagkakampi nila, tanggal. Pagkalaban nila o hindi sigurado ay Kasali sa raffle. yes, kasali sa raffle. Oo. Tapos medyo self-righteous pa na pinipigilan daw yung pagtestigo ng napakaraming militar Oo. dito sa expose na ito. Ilan ba ang ating mga militar? 150,000? Mhm. 160,000? Ilan ba tong mga alleged
ex-Marines, Mhm. ex-soldiers, 18? Mhm. Eh di, bilangin mo kung Mhm. sobrang dami Mhm. ang nagte-testify. And take note, they're actually dishonorably discharged. Eh well, bibigay ko na nga yun sa kanila. Mhm. Pero sabi nga ng isang pinaka-multi-awarded Mhm. na sundalo natin, si Colonel Ariel Querubin, Mhm. lahat ng pwede mo makitang medalya Mhm. ay nakuha niyan. Aha. Talagang muntik ng ilang beses na muntik mamatayan. Mhm. Parang General ikaw. na siya ngayon, no? Parang Oo. ikaw. Ay, ang sabi niya, from the very start, ba't sila nagpagamit? Mhm. Kung Yes. sakaling may basihan ng katotohanan yung kanilang testimonya, Mhm. bakit sila nagpagamit? Mhm. Magdala ng mga suhol. Mhm. Ibig sabihin, from the Mhm. very start, medyo tainted din sila. Mhm. Dahil ang mga tunay na sundalo, merong honor, may Mhm. integridad. Mhm. Yun yung sinasabi ni Ariel Querubin, Mhm. General Ariel Mhm. Querubin. Mhm. Kaya, ayun lang, sana ay mahanap ng husto yung Mhm. kanilang mga sinasabing katotohanan, pero sana ay mahihiwalay natin yung mga kasinungalingan Mhm. na parang na-taint na yung kanilang testimony. Yes. Diba? And Jean po was right. The public has the right to ask questions, malaman ang katotohanan, dili man jud na ikalimod nga kinahanglan, pangitaon jud nato ang accountability. Pero kung mamakak, puro pagpanikal, ibang usapan na yan. Diba? That's not accountability anymore kung puro na lang panikal o puro pagpamakak. Kaya dapat ang ihungit sa publiko, dili pagpamakak. Dapat kamatuuran. Tama. Naintindihan mo yun? Oo, tama. Naintindihan ko yung essence ng sinasabi mo. Ah. Yun ang pinapakiramdaman ko sa iyo, anak. Ah. No? Yung spirito ng sinasabi Yes, mo. yun yung ating lukso Mm. ng dugo, lukso ng Yes. Diyan tayo Yung- nagkakatulad ng DNA. No? Oh. kahit hindi mo na naiintindihan, parang Oo. naiintindihan mo. Sabi nga nila, sabi ni Richard Bach, no? Richard Bach. Alam mo yun? Di ba? Yung Jonathan Livingston Seagan. The Uh-huh. bond that links your true family Mm. is not one of blood, Mhm. but of heart. Oh. Of So, respect hindi, in each other's beliefs. wow. So, may respect ka. Oo. Sure ka na ba? Yun yung pagkakaugnay natin. Ah. No? Rarely do members of one family live under the same roof. Wow. Ibig sabihin, yung tunay mong pamilya, hindi lamang yung Yes. kadugo mo, Mm. kundi yung kasama mo sa prinsipyo, Exactly. sa paniniwala. Mhm. At kabuhok na rin. Medyo. Oo. Last time magkabuhok tayo eh. Oo. Ayun. Bago tayo magtapos, magbasa muna uli tayo ng matatalinong komento galing sa ating mga fans na netizens. Okay, unahan ko na. Niaram0956. Akala ko, ako na yung pinakapangit sa mundo. Meron pa pala. Congratulations! May mahaba pang baba. Alam mo, mukha niya kung tanggalan siya ng buhok yung tsuka sa Lord of the Rings. Para sila may Granada. Jess, JC Bravo, tae. Sara pa rin talaga. So, tayo si Okay. Sarah. Okay. Okay. Oo. Ash Conde Mampuste. Biglang nagka-show yung mga walang utak. Sorry na po. Sorry na. Jano Ali, nagpulong yung mga alien. Alien! Parang si Kong Terry yung pinapatamaan doon. No? Oo. Edward Ligpit, magkakamukha yung mga unggoy. Roz Barber, nagsama-sama ang dalawang pirana at isang tilapia. Uy, gusto ko yung tilapia. Ang sarap ng prituhin. Nakatikim ka na ba ng paksiw na pirana? Hindi pa. Ay, subukan mo. No? Lasang tao. Nakakain ka na ng tao? Oo. Mm. Christian Jewel, Tos Bautista. Tatagal ba ang show na to? Kung lagi nyo kami pinapanood, tatagal talaga ito. Oo. Carlos, parang mga tira-tira ng tipus. Hoy! Alkintang kapamanamat, di nyo kaya ang mga DDS, mapapahiya lang kayo. Correct. Hindi namin kaya. Ang kapal ng apog ng mga yun. All for you.
Parang mga right hand ni Satanas. Uy, left hand naman. Grabe ka. Yung right hand si si Gondi. Sabagay. Kami yung left. Oo. Big Eye Vlog, nagtipon ang mga bobo o. Hindi, totoo yan. Totoo yan, no? Maraming mas mga matatalino sa amin. Pero mas maraming maleta. Oo. Marky Lee, ang papangit ng nagsasalita. Grabe naman. Guhong-guho na naman yung aking self-esteem. Tumaas na nga kanina. Noraina Gabay, hoy, babala! So true. Ang babala ni Babalu. Shaila Quinto, happy ang mga kampo ni Satanasa. Ooh. Liberty Pakulaba, ang mga sigbin ay magkakasama. Ano ba yung sigbin? Sigbin, basta parang creature yan sa Bisaya. Okay. Ang mga sigbin. Salamat po sa inyong pagpapanood. Ang sabi nyo ay walang nanonood. Bakit nyo kami pinapanood? Lalo kami ginaganahan. Paano kayo magko-comment kung hindi nyo napapanood, di ba? At yan ang isang oras ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako si Ronald Llamas, ang napakapangit. Ay, grabe ka sa sarili mo. At ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas.